Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Sayang, kulong sana ang mga buhaya. Retired General Orlando De Leon nadismaya sa desisyon na hindi buksan ang BIR box. Hindi pinalagpas ni retired Brigadier General Orlando De Leon ang naging desisyon ng House Committee on Justice na huwag buksan ang controversial na BIR box na naglalaman umano ng income tax records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Sa kanyang social media post, tahasang ipinahayag ni De Leon ang kanyang pagkadismaya sa pagpigil ng mga membro ng committee. Sabi niya, sana binuksan, hawak na ng bit, binitawan pa. Sayang, kulong sana ang mga buhaya. Grabe kung bumanat itong si General De Leon. Basa tayo ng mga comments. Eve, Biha, takot makulong mga buhaya, baka hindi pa nakatanggap ng maleta. Olympia Mulod, di na po baling hindi binuksan yung ITR. Hayaan mismo ang BIR ang gumawa ng pag-review sa isa na gawa nila. Renato Ortiz, alam kasi nila na pwede sila makasuhan at makulong. Natakot sila sa box at paano kaya if si Sara ang presidente? Ako, dismayado rin ako eh. Ang ini-expect ko is ma-open, i-open nila ang ano. Nakikita ko na magsasampa ulit ng kaso si Attorney Mans Carpio sa mga kongresista dahil sa pag-open ng BIR box na yun. Kaya lang, yun nga, natakot talaga sila. Believe din ako sa tapang ng 6. Yung bumoto na pwedeng buksan. Dilima, Defensor, Asidre, then 3 Makabayan Black. Tinyo, Rinico, at saka Sara Ilahaw. Nagtataka itong si Congresswoman Dilima, Ridon, bakit hindi sila bumoto na dapat buksan? Akala ko sila yung mga bumoto eh. Yun na nga, siguro, opinion ko lang ito, baka may epekto yung pagsampa ng kaso ni Attorney Mans Carpio sa AMLAC matters naman. Malaking epekto yun. Kasi, yung sasampahan ka ng kaso, una, kailangan mo ng abogado, gagastos ka ng kwarta, mag-a-attend ka ng hearing, kung may sampa sa korte, malaking ano yun, malaking perhisyo. Yung kaibigan ko, nasampahan siya ng kaso noong 2024. Hinarap niya yung kaso. Kaya lang, yun nga, gastos. Sige lang magbiyahe, papuntang korte. Mabuti na lang, yung kaibigan ko, nakakuha siya ng pro bono services ng isang magaling na law firm. Malaking bagay yun. Kaysa yung binayaran niya yun, malaki. So, malaking epekto talaga yung sampahan ka ng kaso. Mapaisip ka ng ilang beses. Ang binabantayan ko ngayon ay ang mga kaso na naisampa sa Korte Suprema. Yung dinideclare na void ab initio or unconstitutional ang proceedings ng Kamara. Baka ma-3-0 na sila ngayon eh. Na panalo na 2 beses si VP Sara sa Korte Suprema. Una, yung impeachment complaint, void ab initio. Pangalawa, yung fourth win. Yung mga petisyon na naglalayo na pilitin ang Senado na simulan kaagad ang impeachment trial. This was last year.
dineclare ng Korte Suprema na tama ang ginawa ng Senado. Yung forthwith is, hindi ibig sabihin na simulan mo kaagad. It requires sufficient amount of time for the Senate to prepare for the trial. So, panalo. 2-0 na. Sabi na Atty. Roque, baka hindi magtatagal, maging 3-0 na score ni BP Sara laban sa mga kongresista. Dahil ako, kahit hindi ako abogado, nakikita ko, depending sa itong reasoning ng Supreme Court, mananalo si BP Sara. Nag-post si Atty. Torion kanina na meron na palang abogado na pinarusahan ng Supreme Court dahil sa fishing expedition niya sa isang impeachment complaint. Ito ay si Mr. Larry Gadon mismo. I think 2017 nata. Nag-file siya ng impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nag-oath siya na I verify the complaint. Alam ko, I have personal knowledge sa mga pangyayari. Sinampa. Nung committee hearing, inamin niya na ang basihan lang niya is just article published sa Manila Times. Yun lang. Tapos ang writer o ang nag-publish nun, dininay niya na hindi ako yan. Wala, kaya bolilyaso si Gadon dahil wala siyang wala siyang ebidensya laban kay Chief Justice. May sinasabi siya na TRO na pinalsify ba yun? Kaya lang wala siyang maipakitang TRO. Ngayon, yun, pinarusahan siya ng Korte Suprema fishing expedition. Mayroon ng jurisprudence, ayaw ng Korte Suprema yung fishing expedition sa isang impeachment complaint. Kaya itong nangyayari ngayon, klaro na yung ginawa ng Committee on Justice is fishing expedition. Kaya, malamang, ma-3-3-0 na sila, i-declare na naman ng Korte Suprema na void ab initio ang proceedings dahil sinobrahan nila yung kanilang kapangyarihan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo yero si ate. Nataganing sin dagat nga dagan pantay ng mga inabangan. O karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. O karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mauna pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Una ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igora mang bigkuan igora sa mong kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na kuan wala budget. wala gyud mo naka-budget para lang nga makaatop mo. So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan ra farmer. Mag-uuma lang. Mag-uuma. Oo, so lisod gyud.
So, Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na maayo na gid among abuan. so dili na. Gid mi matuluan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.